ang sinusweldo ng mga public school teachers. Pero, alam mo, kahit lumaki pa yung sahod ng mga public school teacher, hindi naman lumabago yung problema nila eh. Ganun pa rin, utang. Ay, gano'n. Bakit di sila marunong mag-budget? Hindi sila sanay mag-budget. Pero kasi, itong public school teacher na to, ginawa siyang co-maker nung kapwa niya teacher na nangutang. Eh, sa kasamaang palad, itong si teacher ay binawian ng buhay. So, ang ending, yung co-maker ngayon ang hinahabol ng lending company para magbayad doon sa utang. So, wala nang natitira doon sa sahod nila. Oo. Paano kaya to, Kuya Alan? Pag ginawa kang co-maker sa utang, pwede bang tumanggi pag oras na ng singilan? Nandito po tayo sa Payong Kapatid. Dumalaw po sa atin dito sa ating programa para humingi ng payo kay Kuya Alan. Narito po si Teacher Luz at Teacher Marieta. Magandang gabi po sa inyong dalawa, si Kuya Alan po, and welcome to the program. Magandang gabi. Kasama din po natin si Attorney Berna at Attorney Matt. Actually, Kuya Boy, Luz, Marieta, we're happy kasi kaharap namin mga teachers. Totoo. At nanay ko teacher, Kuya Boy, nanay niya teacher, at we are who we are. Malapit diba? sa puso. That is the good side of us. Yes. It's because of our teachers. Having said that, madalas natin paalala sa atin sarili at kababayan na ang teacher, tao din. May pamilya din. So in your case, nagtiwala din Yes sa kapwa po, sir. teacher. So tell us a little bit about yung naging problema niyo. Ganito po, Kuya Alan. Yung pong kasamahan namin na teacher, magkakasama po kami doon sa aming nilolonan. Lumapit po sa amin isang beses, sabi niya, pwede siguro tayong mag-bonus loan. Eh di sumama po kami nung ano. Tapos nung dating po namin doon sa lending, wala po siyang kasamang co-maker kasi nga po, yung co-maker niya, namatayan po ng tiyahin. Una po sa akin, baka naman pwedeng, sis, ikaw ang makuha kong co-maker. Eh di, ako naman po, atubili na kasi ako po ang co-maker ni ma'am. Ang sabi po niya sa akin, ikaw naman sis, para kang others. Yun po ang sabi sa akin. So, syempre po, naramdaman ko po yung pangangailangan ng tao. Napapayag po ako. Tapos lumapit din po sa kanya. Kasi po talaga pong pag dati na pong naglo-loan po doon, ay isa lang po talaga ang co-maker. So dapat po talaga, hindi po ako siya lang po ang unang nilapitan eh. Eh nang sinasabit na po yung papel, kasi nga daw po bago pa lang siya, kailangan daw po yung dalawa. So sa madaling salita po, nakiusap din po sa akin. At sabi niyo nga sa staff namin, medyo may kaya din naman Opo, si Ma'am Milet, di meron ba? po. Tsaka may mga anak na nagtatrabaho sa abroad. Yes Maganda po. naman yung Yes kanyang po, Kuya Al. bahay. Bahay Okay, po. so May fast sasakyan. forward, hindi niya nabayaran loan niya. Yes po. Kasi nga po, namatay po siya. Okay. Inatake po siya sa puso sa school. Yeah. And of course, Habang nakikiramay tayo nagtuturo. sa kanya. Yes po. Pamilya, no? Nung mangutang po kami, bali hindi pa po nag-iisang buwan, yung po palang ATM na iniwan niya dun sa lending is wala na pong papasok na pera. Napalos na po niya. So kami po ang hinabol, umpisa pa lang. Kasi in their case, Kuya Boy, may decision na Opo. ang korte. Po. Pero kasi para rin makatulong tayo sa ibang mga nakikinig, let's talk about principles, no? The closer you are sa isang tao, more important na meron kontrata. Kailangan may boundaries. The closer you are to each other, Kuya Boy, dapat malinaw yung usapan, may kontrata, and then may boundaries. Sa bawat karapatan, may obligasyon. Umutang kayo, Yes po. umutang si Ma'am Milet, di ba? Meron siyang obligasyon magbayad. Okay. Yung nagpapautang, may karapatan maningil. Okay. First, may batas. So, susundin natin ang batas. So, fast forward sa kaso nyo. In your case kasi, dinala na to sa small claims court, hindi Yes ba? po. Okay. Yes po. So, korte yun, Kuya Boy. Naging final and executory na. May desisyon na, no? Ang habol nyo is habulin yung inyong, yung estate niya. So, yes, may karapatan ang lender at kayo may obligasyon magbayad, not only sa contract pero dun sa desisyon. Pero ngayon, nagka-obligasyon naman yung naiwan na pagmamay-ari ni Ma'am Milet na habulin ninyo. Ang tulong na magagawa namin is one, yun. Pangalawa is try to sort it out sa lender kung paano maging
Kasi ngayon, ang ginawa pala nila, Nakagarnish medyo mabigat po yung aming ATM sa land bank po. Lahat po ng benefits namin nakakarang po yan. Okay, kasi yan naman, hindi na sa desisyon yan. Opo. Nandiyan na yan sa implementation. Okay. Yung inyong utang na mga personal, nababawasan naman. Yun nga po ang problema. Kasi yung pong amin ng hindi po mahulugan. Kasi ang nauna Pero po hindi namin mahulugan ang inyo, bayaran, pero patuloy na lumalaki ang... hulog po ang Mag-stop po ang deduction po ang namin. interest noon. Yun po ang sabi-sabi ng field manager. Mag-stop po yung interest noon. After mabayaran po namin yung utang nito pong borrower. Kaya nga, yung borrower, si Teacher Romelita, ay from 175, naging 440. Yes, Naging 474 po. Bakit lumaki? Nagbabayad kayo? Yun na po yung kwenta noong hindi pa po kami nagbabayad. Kuya Alan, legal ba na kunin ng ATM ng isang teacher? Alam niyo, Kuya Boy, there's been discussions about that for the longest time. And ang kasi niyan, legal versus practical. Kasi pag pinagbawal mo totally, maraming empleyado hindi makakautang. Kasi hindi sila pwede sa bangko dahil wala silang collateral at ang bangko, pag maliit yung loan, usually hindi. Sa sanlaan, kailangan may dala ka, cellphone, alahas, etc. So I'm not really sure now sa regulation on Actually, that if they're allowed. maraming advisories discouraging pero Yes. not totally prohibiting unless parang money mule system na Yeah. na may fraud or merong illegal activities. Pero kung ganito na normal na utang, it's really up to the agreement. How about yung sa pamilya ni Ma'am Minette, nakapag-usap na kayo? Opo. Nagpunta na po kami doon. Ilang beses po kami nagpunta doon. At ang sabi nila ay... Hindi daw po namamana. Totoo yun. Apo. So, hindi na mamana ang utang, pero yung iniwan niya, bago mapunta sa kanila, yun muna ay obligasyong bayaran yung utang. Paulit-ulit natin sinasabi na pag may nangungutang, pag may nag-request ng co-maker, huwag niyo pong masamain pag sinabing, No. huwag na muna. Yes po. Oo. Hindi naman tayo nagtatapos dito. Merong kaming team na sasamahan kayo, Kuya Alan. Yeah, basta sa legal, kahit sa financial, Oo. part of honoring teachers and honoring Yes. yung humarap kayo, tutulong po kami. But thank you for being with us today. Thank you so much din po. Maraming salamat muli sa inyong Maraming tiwala. salamat God din bless po you. din. At huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Thank you po. Napahaba ang ating Sa 3 barangay hearing na hindi sinipot ng mga anak ng yumaong teacher na si Romelita, minabuti ng Cayetano in Action team na puntahan ang kanilang bahay. Maayos namang nakausap ang ikalawang anak. So, ang nangyayari po is, kinokontak pa din po until now yung panganay na anak. Siya po daw kasi ang nakakaalam ng lahat. Kaya po, ang staff po ng Cayetano in Action, sila po ang magmimit doon sa Manila para mapag-usapan at maisettle na po yung bagay-bagay. Sa sinasahod ni na Teachers Luz at Marieta, tanging 500 na lang ang kanilang inuuwi para sa kani-kanilang pamilya. Kaya nagbigay ang Cayetano in Action ng financial assistance. Wala po silang atubiling kami tinulungan sa aming naging problema. Maraming salamat po, Kuya Boy and Kuya Alan Cayetano. Habang hindi pa handang makipagtulungan ng lending company sa programa, patuloy na gagawa ng paraan ang Cayetano in Action para mabayaran ng mga naiiwang anak ni Teacher Romelita ang utang ng kanilang ina, na pinapasan ngayon ni na Teachers Luz at Marieta. This day is a very special day because it's your birthday. Huwag mong kakalimutan may kamay ng Diyos na laging nag-guide sa iyo. And you will surely finish your assignment in Jesus' name. Amen. Happy birthday, Senator Alan. Happy 55th birthday, Senator Alan. And our prayer for you is that you would grow in wisdom, in stature, and in favor with both God and man. Happy birthday! Si Senador Alan ang isa sa kinasangkapan ng Diyos para ako ay manatili sa maayos na kalusugan. Kaya ipagpapasalamat ko talaga sa Diyos sa buong buhay ko yung nagawa niya talaga na yun. Nais kitang batiin sa iyong ika-55
birthday. Dalangin ko ang marami pang produktibo, yung pangarap natin na national transformation para dito sa ating bansa. God bless po! Senator Alan, very natural sa kanya yung paglapit sa tao at he will make sure na talagang lalapitan niya. Talagang na-encourage ako sa taong to. One person that I look up to stay here on in the Philippines to serve God and people. Thank you and God bless you. Enjoy your birthday! Happy birthday, Kuya Alan. May God bless you and we pray for good health, prosperity, and may the good Lord give the desires of your heart. Love you. Kuya Alan, thank you for always leading the way. I've seen the genuineness of your relationship with our Lord Jesus Christ, and alam ko rin ang heart mo talaga is to really see God's hand and plans to really transform our nation and help our people. So enjoy your day. I pray that everything that the Lord has promised will be fulfilled in His due time. Maraming pong salamat and God bless you and happy birthday. Happy birthday, Senator Alan. It is a privilege and an honor to work with you and the opportunity to serve more and more people. God bless you and we love you. Happy birthday, Sen. To a dear brother, a dear Kuya. May God always bless you, keep you, and may His face always shine upon you.